Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kung merong kantang The 12 Days of Christmas, well, meron ding 12 scams of Christmas. Scam, dosing scam panluloko sa Christmas. Kaya mag-ingat tayo. Kaya ako'y nag-replay at gumawa ng reaction ng bidyong ito para konti lang ang, baka walang maluko, walang ma-scam sa atin ngayong Kapaskuhan. Kaya narito ang video courtesy ng GMA Integrated News, pinamagatan, the 12 Day of Scams. Hindi pwede, madam. Ano po sa kanya, madam? Kailan lang nang maging viral ang bentahang ito ng cellphone. Akala ng kumukuha ng video, ini-scam siya ng kinatagpo niya kaya ayaw ibigay ang cellphone na binayaran na niya. Yun pala, walang natanggap ang may-ari ng cellphone. Ang kausap nila, isang middleman na nagpanggap na sila at pinagtagpo lang sila sa mall. Ayan, so unang scam yung nangyari nga sa mall na nag-viral na tumampisaw sa sahig yung bumili. Yung may-ari ayaw ibigay yung cellphone kahit binayaran na eh. Kaya pala merong middleman na doon siya nagbayad. At yung may-ari ng cellphone ay hindi alam na yung bayad ay nasa middleman lang. At saka yung bumili ay akala niya ay nasa may-ari na yung pera. Kaya magulo. Magulo na scam, kakaibang scam, no? Kaya punta naman tayo sa pangalawang scam. Ano kaya to? Ito ang middleman scam. Isa sa 12 scammer, kinukuha ang impormasyon ng mga binibenta ng mga legitimate online seller at ibebenta halimbawa sa marketplace ng Facebook. Tip, iwasan magpadala ng pera online gamit ang e-wallet. Ingat din sa mukhang legit store dahil pwedeng shopping scam yan. Sa modus na ito, peke ang Facebook account o mismong website pati ang item. Payo ng grupo, mag-cash on delivery. Use the legitimate online shopping apps, yung lagi nating ginagamit. Kasi they have a security feature from within. Para sa mga cash delivery, ginagawa naman ang fake delivery scam. Walang laman o mali ang delivery na inabunuhan na ng rider sa merchant kaya di sila makakapaningil sa customer. Minsan mismong delivery rider ang mag-scam kaya laging kunin ang pangalan ng driver at kanyang plate number. Ikatlo sa listahan ang call scam. May tatawag para mag-alok ng mas mataas na credit limit sa credit card pero hihingan ka muna ng mga personal na impormasyon pati security code ng card. Ayan, ito yung napakahirap. Lalo na kapag itong naglo-loan ka sa yung isang ngayon, loan company, yung home credit. Di ba ang home credit palaging nanghingi ng di ba? Ng impormasyon personal. Kaya wag talaga kahit mag-post kayo ng ID sa Facebook ay takpan nyo yung mga serial number o mga birthday nyo, yung mga detalye na personal nyo ay wag nyong ipakita sa mga upload nyo mga kababayan dahil may scam kayo eh, lalo na yung telephone number nyo tatawag. Kaya nga hindi na ako sumasagot ng tumatawag sa akin na hindi nakarehistro yung pangalan sa phone book ko, hindi ko talaga yan sasagutin. Kaya medyo rin eh, kasi meron tayong kakilala na gumagamit ng bagong cellphone pero hindi natin sinasagot. Pero mas mabuti na yung wag sagutin yung mga tawag na hindi nakarehistro yung pangalan sa inyong phone book. Okay, so punta tayo sa pang-apat na scam. Na mga personal na impormasyon pati security code ng card. They will be basically scam you. So minsan habang kausap nyo, inuubos na yung laman ng credit card nyo. Sa job scam naman, trabaho ang iaalok sa mga text o messenger app. Pero may babayaran tulad ng training kit. Kung may trabaho o pera ka naman, ingat sa investment scam. Pangangakuan ka ng malaking tubo o kita sa cryptocurrency, foreign exchange o gold trading. Ayan, so marami talaga ngayon sa investment scam. Kahit dito sa lugar namin ay mayroong investment scam na every week tatanggap ka ng tubo ng pera. Marami talaga na naimbento tong mga scammer kahit ano-ano na lang. Basta makapag-scam. Kaya ingat kayo mga kababayan dito sa The 12 Scams of Christmas. Parang kanta no? The 12 Day of Christmas, my
Lover sent to me, parang ganun eh. 12 scams of Christmas. Okay, patuloy tayo. Pang-pitong scam, okay. Pandemic, nahirap noon kaya gustong mapalago ang ipon. First time na yon, hindi ko na talaga po pinaano ng pangalawa. Ang ginagawa ko po, pag meron pong nagaganyan sa akin, binablock ko na lang po. Hingin po nila yung number ko, tapos hindi ko po binibigay. Kadikit na raw ng scam na ito ang love scam na nambibiktima sa mga dating app. Pahuhulugin muna ang loob ng biktima bago hingan ng pera. Ito marami itong mga kababayan sa Facebook. Kung napansin nyo, meron kayong i-add na isang magandang nakatupis, nakabikini, makikita mo, ang kanilang followers ay nasa 200 lang, 300. Yung 300, 200, sila yun. Korporasyon yan eh, marami sila dyan. At yung makikita nyo, mutual friend palagi, ay yung kasama rin nila na nakabikini. Yan yung magagandang mga picture, which is love scam yan. At meron silang mga diyan, mga taripa. Merong mga walk-in, walker, tinatawag, at meron ding meron talagang legit diyan na makipagkita, pero delikado pa rin kasi konektado yan sa sa mga scam. At magtaka ka bakit lahat ng friends niya ay katulad niya, nakabikini, nakatupis, maganda. 'Di ba? Tsaka bakit yung kanilang mga followers ay puro lalaki, mga kababayan. Kaya magtaka ka dyan, yan yung mga 12, that's love scam modus. Lalo na ay magkainlaban kayo at mangungutang sa inyo. Di ba? Mahirap yan, mga kababayan. Okay, punta tayo sa pangwalo. Pangwalo na scam. Widower, hiwalay sa asawa, yung mga anak nila nasa Manila na nagtatrabaho, nag-aaral. So sila na lang yung di ba, yung malulungkot yung gabi. At lalo na ngayong Pasko, malamig yung Pasko nila. Loan scam ang ikapito sa listahan. Nasa app daw sila pero peke yan o hindi ma-download. O kung meron man, ma-access pala ng app ang mga litrato at contacts mo. And then pag nag-complain ka, hindi ka nakabayad, tatawagan lahat nila yung mga nasa address book. At sasabihin nilang hindi ka nagbabayad ng utang, ipapahiya ka nila. Ito nangyari ito sa kaibigan ko eh. Na yung Facebook niya ay nakuha ng mga scammer at tumatawag yung scammer sa lahat ng kaibigan niya at naniningil dahil may utang daw. Kasi yung Facebook mo kinuha na nila at magpanggap sila na ikaw yun. At tatawag sila sa mga friends mo, hindi sasabihin na naghihirap ka, naghihirap, mangungutang ka kasi naghihirap ka. Eh siyempre mga close mo yun eh. Kaya padala sila sa GCash. Yun pala yung may-ari ng Facebook ay hindi na yun yung tumawag, kundi yung mga scammer na kasi nakuha nila yung Facebook mo eh. Kaya mahirap sa Facebook kapag naglagay kayo ng detalyadong information sa inyong sarili, pati address ng bahay, wag gawin. At maganda nga sa Facebook ay hindi niyo pangalan eh, para malilito itong mga scammers. Okay, so pang-siyam tayo Sa ngayon. impersonation scam naman, Facebook account ang ihahack. Ito yung sinabi ko, Facebook account, hinahack. Tapos nangungutang sa lahat ng friends ng may-ari ng Facebook. So ito yung impersonation scam palang tawag. Na-access na ang FB mo, sila naman ang magpapanggap na ikaw sa mga FB friends mo para utangan o hinga ng pera. Kaya huwag magbigay ng personal info at security code sa kahit sino, kahit friends mo online para hindi makuha ang account mo. Kung nangyari na, tumawag daw agad sa hotline 1326 para matulungan kang ma-recover ang account mo. Sa mga gustong bumiyahe ngayong Pasko, ingat din sa travel scam. Peke ang ilang booking agency o website. Kaya mag-book lang sa mga legit o mismong site ng airline o accommodation apps. Nako, lahat na yata ng ngayon. Basta online, sinasakyan ng mga negosyong online. Iba ka mag-order ka ng siopaw doon sa bakery. Baka iba yung mag-deliver sa'yo tapos nagbayad ka, ang dineliver ay lang. Instead na siopaw, pandesal eh.
pagbukas mo. 'Di ba? Napakahirap talaga niyan eh na dependent tayo ngayon sa online. Kaya sabi nitong expert ay huwag kayong magbayad online kundi cash on delivery. Kapag na-deliver na yun to your doorstep at saka kayo magbayad. Yan yung maganda. At saka yung meet up ay huwag na kayong makipagkita lalo na doon sa medyo madilim na lugar. Baka ma-hold up pa kayo. Yung mga babae ay niyayari. Yung mga lalaki no-hold up. Kaya dami talagang iniisip ngayon ng mga masasamang loob, no? Bakit kaya ganun, mga kababayan? Bakit hindi magtrabaho ng parehas katulad natin? Ako wala nang tulog dahil sa kakaedit, di ba? Alam nyo naman na meron akong 3 channel, 2 channel. Lahat na maliliit na mga channel yan. Itong Golden Boy ang malaking channel ko. Ang problema nga lang ay ano na siya, 'di ba? Suspended na sa YouTube. Pero ganun pa man, upload lang ako. Sana makita ito ng ibang subscribers. Kasi hindi na ito i-promote ng YouTube itong mga video ko ngayon. Nakakalungkot, Christmas pa naman, wala akong sweldo, mga kababayan. Wala akong sweldo ngayon sa YouTube. Kawawa. Okay, so patuloy tayo sa pang-10 na scam on Christmas ng mga scammers. Sa mga generous, lalo't Pasko, utak at puso pa rin dapat para hindi ma-charity scam. Baka nagpapanggap na biktima o charity ang nanghihingi ng donasyon o nagpapakita ng QR code. Tiyaking legit yan o idiretso ang tulong sa foundation. Ayan, naalala ko tuloy si Kibuloy. Ang daming charity scam si Kibuloy. Di ba kapag magpapasko yung mga KOJC nakarating dito sa amin, and then magaganda, may mga itsura, tapos nagbibenta sila ng mga keychain na ang mahal-mahal. Keychain lang ay 100 ballpen lang ay 200. Ano pa ba yon, yung mga binibenta nila na mga ano lang, binili lang nila yun ng ng 30 pesos, 20 pesos, tapos ibibenta ng 150, 100, 200, 300. Yun yung mga tauhan ni Kibuloy. Charity scam, mga kababayan. Pero hindi naman lahat ng scam ng charity ay kay Kibuloy. Meron ding ibang mga grupo, mga kababayan. Wala na si Kibuloy ngayon Mahina na yung grupo niya. Kasi wala na yung anak ng Diyos Di ba? Extradite. Huling balita ko kay Kibuloy ay extradite na papuntang US. Kaya doon, wala na siyang kawala doon. Grabe. So ito, tingnan natin kung ano ang pang 12 scams of Christmas. Last but not the least, inilista na rin ang online gambling. Kung mabilisan ang kita, magduda na. Biktima ka man o hindi, kung may scam, i-report ito sa hotline 1326. Ayan, 1326 ang hotline para sa mga scams. Itong online gambling naman, matagal na yan na scam Online gambling. Walang nananalo dyan. Ang nananalo dyan ay ang may-ari ng website. Katulad ni Atong Ang. Kumusta na kaya si Atong Ang ngayon, mga kababayan? Yung hari ng mga sabungero. Grabe, parang digong lang Ang daming tiniklo sa panahon ng COVID. Alright, so ilang tulog na lang ay Pasko na. At sana maligaya kayo, mga kababayan, sa Pasko. At sana magkaroon kayo ng magandang bagong taon. Ako ay ganito lang palagi. Medyo malungkot ang Pasko ko ngayon dahil wala akong sweldo. Pero ganun pa man, ay trabaho pa rin ako. And hoping na sana ibalik ng YouTube ang aking monetization, dahil wala naman akong ginawang masama, ay tinira lang talaga tayo ng mga reports nitong, grabe mag-reports itong mga trolls ng China. Sabay-sabay kasi yan, kasi sisirain talaga nila ang channel mo. Okay, so advance Merry Christmas, mga Golden Boy, mga kababayan. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat.